Ako si Donna Britenia, 37 years old, sa Dasmariñas, Cavite. Ano po ako high school graduate. Tapos nagsubok din ako na pumasok ng kolehiyo pero hindi naman po ako nakatapos. Kaya ang naging trabaho ko ay sa pabrika, production operator. Dumating sa punto na nagkakaroon ng age limit yung mga pabrika hanggang 23 lang, 22. Umiidad na ako noon, nung time na yun. Kaya kailangan maghanap na ng ibang mapapasukan na hindi na sa pabrika, nakalinya. Kaya ang ginawa ko po, nagtitinda-tinda na lang ako. Humahango po kami ng ice candy, ice buko. Hanggang sa itong ang kasama ko na nawalan din ng trabaho, nabigyan siya ng opportunity na makapagtrabaho naman dun sa parking area. At tinawagan niya ako na naghahanap pa daw ng pwedeng makasama. Sabi naman sa akin ng kasama ko, tutulungan niya ako. Kaya nakapasok din ako, awa ng Diyos. Yan, syempre pag gising natin sa umaga, ang dapat natin gawin, syempre magtagubilin tayo sa Diyos. Huwag natin kakalimutan yun. Yun. Tapos mga alas 3 kasi, alas 3:30 ang gising. So mag-prepare ako ng sarili ko. Pag alas 5, nandoon na po kami sa trabaho. Yan, maglilinis muna. Tapos i-check kung ano yung mga natira na mga sasakyan na nandoon. Kung ayos ba yung mga sasakyan o meron damage, kailangan malaman din namin yun. Tapos cash count, yung iniwan sa'yo na pera, yun dapat din yung dadatnan mo. Ako po ay 8 hours ang trabaho. Yung tinitis doon kasi open nga yung area ng parking area na yan. Ay yung init tapos pag biglang uulan, bago mag-pandemic nandyan na ako sa parking Attendant na ako dyan. Ang nangyari dyan ay hindi naman kami nagsara. Pero syempre yung mga establishment na katabi namin na inaasahan namin na magpa-park. Syempre kung wala naman nagtatrabaho sa mga paligid, wala rin papasok na customer. Talagang napakahirap kasi una yung paglabas namin, yung pagtatrabaho pa lang doon, kailangan yung health protocols. Ayun ang pangamba namin as attendant kasi nakakausap namin yung mga tao. Possible kami na mahawa sa sakit. Hindi ko kinakahiya yung trabaho ko. Una sa lahat, marangal yun. At nakikita ko kalooban ng Diyos yun sa akin dahil nakakapagpatuloy ako sa mga iba pang gawain ko. Si Ate Donna kasi masipag talagang tao. Lalo na sa mga ginagawa niya sa pagtatrabaho, una-una. Talagang marunong siyang makisama sa mga customer, magalang siya, may respeto. Yan, kaya maganda yung pakikisama niya sa amin. Nakikita ko sa kanya, masipag siya, marunong siya makisama sa mga customer, sa mga trabahador, matulungin siya. Pinagpapasalamat ko sa Diyos sa lahat yung good health na binibigay sa akin at saka sa nanay ko. Kasi yung nanay ko nga may edad na pero wala pa naman siya, awa ng Diyos na sakit. Sa amin kahit lumalabas ako para maghanap buhay, nakakabalik ako sa bahay namin ng malusog pa rin. Awa ng Diyos, salamat talaga sa Diyos na yung trabaho ko naging fit sa akin dahil yung bago mag-pandemic doon ako nakapasok. Nagko-close lang kami ng mga 1-2 linggo pero nagbubukas din. Kaya tuloy-tuloy pa rin naman yung income. Wala akong pinagsisisihan sa mga naging desisyon ko kasi alam ko na bagay gumagawa akong magkakalaki para sa ikabubuti natin. Pwede kong maipayo doon sa mga gusto rin na makapagsikap na tumagal sa isang trabaho. Maging tapat tayo dun sa amo natin, maging masipag tayo, huwag tayo maging mareklamo. Kung ano man yung ibinibigay sa atin, tumbasan natin ang dapat natin na gawing trabaho. Kasi may balik din sa atin yun Unti-unti makikita niyo yun. Kasi kung nagpapatuloy tayo na maayos doon sa pinagtatrabahuan natin, yung pinagtatrabahuan natin, magpapatuloy yun. Hindi magpapatuloy tayo na may trabaho. Kaya mas maganda ay gawin natin yung dapat nating gawin, yung best natin sa
trabaho. Ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat nating ginagawa. Lakipan ng sipag at tiyaga, laban lang.